Ayan, hello everyone. Ayan, isang magandang araw muli sa inyo. Ayan, summer na, guys. Since summer na, guys, kailangan ay kumain lang tayo ng mga light. Ayan, hindi tayo dapat kumakain ng mga heavy meal. Kailangan ay yung makakabuti lang sa ating health at hindi makakapagpataas ng ating high blood pressure. Ayan. So, ayan guys, ngayon isi-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng isang light lang na pagkain na yun ang madalas kong kainin. So, ayan guys, i-share ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng creamy garlic marbled potatoes. Ayan, napakasarap nito guys at hindi siya nakakasama sa ating katawan. Talagang makakabuti ito. Lalo na kapag kayo ay nagda-diet. So, ayan, bago ko umpisahan guys, welcome back to my channel muna syempre. Hilda Chavez FB, ayan guys. At eto, umpisahan ko na, isi-share ko sa inyo at sana ay makatulong. Makatulong dun sa mga merong medyo nararamdaman na sa katawan at nagkakaedad. Okay? O, ayan, meron ako ditong marbled potato. Potatoes, ayan. At kung meron kayong mabibili po na mas maliliit pa dito ay mas maganda din naman. So ito, nabalik ko lang ito sa isang supermarket at medyo maliliit ng konti. Kasi wala silang masyadong maliliit pa dito. Pero sa mga market, pagka pupunta kayo dun sa mga tambakan ng mga patatas, mas marami dun sa mga bilihan ng gulay. Ayan, syempre, ang una kong ginawa guys ay nilaga ko lang muna. Ilalaga ko siya ng medyo, hindi naman siya super lambot. Tamang-tama lang na pagkakalaga. So, ayan. Habang nilalaga guys, syempre, mag-prepare na ako ng aking bawang. Yan, slice ko lang itong aking bawang. Yan. Mas maganda guys kung maliliit. At kung meron kayong chopper, maganda din. Para mas mapino. So, ayan, kumukulo na itong aking patatas at try ko lang ito kung okay na siya. Kasi pangit pag super lambot. At ito guys ay hindi niyo babalatan pala. Baka magtataka kayo kasi may balat talaga siyang lulutuin. Hindi siya babalatan. Kaya ang gawin nyo, scrub nyo na yung inyong patatas habang hinuhugasan para talagang tanggal lahat ang lupa, mga putik. Ayan, after kung nalaga, dito rin same pan na rin tayo magluto. Meron ako ditong butter. Ayan, slice ko lang ng konti yung butter. Butter talagang mas magandang gamitin ninyo para mas makuha ninyo yung tamang lasa ng gagawin nyong luto sa patatas nyo. Ayan, tunawin lamang talaga ito. At kung meron kayong tunaw na, pwede rin. Ayan, ibubuhos ko na ito guys. Ayan, tulad ng sabi ko ay may balat lamang siya at hindi babalatan. Kasi pag binalatan nyo guys, hindi na siya maganda. At syempre kakainin nyo na rin pati balat. Kasi ang vitamins naman ng patatas nasa balat talaga eh. Parang kamote, ganyan. Hindi yan talaga dapat binabalatan. Mas maganda kinakain ng balat. At kung ayaw nyo naman ng balat, habang kinakain nyo, balatan nyo na lang. Kasi medyo makunat yung balat nito. Ayan, inad ko na yung garlic. Ayan, sutay-sutay lang. Ayan. At mas maganda ito guys pag medyo nagtututong na siya. Ayan, mas maganda siya, mas masarap siya. Medyo itutong nyo ng konti, i-toast nyo ng konti. Siyempre yung apoy ninyo medyo dahan-dahan lang, wag super lakas para hindi agad masunog. So, ayan, ganyan. Ang magpapasarap dito talaga guys ay yung kanyang garlic. Mas maraming bawang, mas maganda.
O, yan. Buhos ko na yung cream. Ang cream na ilalagay ninyo, guys, depende sa dami ng patatas ninyo. Kayo na ang magtansya kung paano kadami ang inyong lulutuin. Walang talagang eksaktong sukat. Tansyahan lang. I-try nyo ito, guys, napakasarap. Pwede sa almusal, tanghalian, gabi, merienda, pwede din. Sabayan nyo lang ng konting gulay kapag kakain kayo o prutas, okay na yon. Huwag na kayong mag-rice kasi ito ay carb na. Kaya kapag kakain ng ganito, huwag nang kakain ng kanin. O, eto na, guys, nilagyan ko ng konting seasoning, Italian seasoning. Kailangan ito, guys, bumili lang kayo sa mga supermarket, marami namang nabibiling ganito. At ito talaga yung tamang ingredients at sangkap na ihahalo dito para makuha yung tamang lasa. Yan, lagyan ng konting pepper. Nasa sa inyo, guys, kung gusto nyong madami o konti. Kasi ako medyo dinadagdagan ko kasi mahilig kami sa paminta. Kayo nang magtansya kung gaano kadami ang ilalagay nyo sa mga sangkap nyo. Basta't ililimit nyo lang naman dito, guys, yung asin. Kasi ang butter medyo maalat na. Lalagyan din ito ng cheese. Maalat na din yun. Kaya mag-limit kayo sa asin. Kasi pag maalat masyado, hindi na siya masarap. Mas maganda yung matabang para pwede pang dagdagan ng timpla. Pero kung maalat na, wala nang solusyon yun. Ang gagawin mo doon, napakaalat. Imbis na gumaling yung sakit mo at ganito yung niluto mo, healthy, sa sobrang alat, lalo kang nagkasakit naman sa kidney, di wala ding kwenta, pangit din. Hindi rin nakatulong yon. Ayan, pag kumulo na, medyo lumalapot ang sabaw nito. Ayan, hintay lang ng konting minuto na naman at okay na. O, medyo nag-iba na siya ng kulay. Pero wala naman akong hinalong pampakulay. O, inad ko lang yung konting-konting asin kasi nung tinikman ko, super tabang naman. Kaya konti lang. Tulad ng sabi ko, maglilimit kayo sa asin. Ayan, halo-halo lang. At kung meron kayong gustong ilagay na pampalasa, pwede. O, ayan. Ito na yung aking cheese. Parmesan cheese ito, guys. Durog na to. Nabibili lang din ito sa mga supermarket. Hanapin nyo lang. O, halo uli. O, diba? Sa mga sangkap pa lang, guys, talagang nakakaaya ng siyang kainin. Lalo pa kapag natikman nyo. Masarap talaga siya. Ayan. At dun sa mga hindi mahihilig sa karne, sa kanin, eto pwede na itong kapalit sa inyong pagkain. O, ayan, malapot na siya. At ready to serve na ito. O, tsaran! Ito na siya, guys. Diba? Kainin na ito ng ganyan. At kapag kinagat mo ito, guys, talagang lasang-lasa mo ang sarap. Para kang kumain sa mamahaling restaurant. Kapag kaya nyo gawin sa bahay, gawin nyo na lang. Mas magagawa nyo pa ng mas masarap pa.
At hindi pa kayo gagastos ng marami kasi nasa bahay nga lang kayo. Nakakasigurado pa kayo unang-una sa lahat na malinis ang inyong kinakain kapag kayo ang gumagawa. Ayan, kasi talagang kailangan malinis ang kinakain natin. O ayan guys, na-share ko na sa inyo ha kung paano ko yun niluto. Gayahin nyo yung guys. Sinasabi ko sa inyo, makakabuti yun. Kahit na wala kayong ibang kakainin, yun lang ang inyong kakainin ay pwedeng-pwede na. At talagang mababawasan ang inyong timbang. At syempre, hinay-hinay din. Hindi naman ibig sabihin na pwede yun sa mga hindi kumakain ng kanin tambak naman yung kakainin yung ganun. Hindi naman din. Ang ibig ko lang sabihin ay lahat ng kakainin natin ay dapat nakalimit lang tayo. Hindi naman super dami. Ayan. So, salamat sa inyong panonood guys. At dun sa aking mga student, welcome sa inyong lahat. At malapit na po ang pasukan. Tulungan niyo po ako guys para maipagpatuloy ko pang pagtulong sa mga kabataang ito. Dahil ang inyong views ay malaking bagay po para sa aming lahat. Ayan, dahil padami na sila ng padami po. At sana ay mas dumami pang matulungan mga bata sa susunod na pasukan. Ayan, salamat po at God bless everyone. Happy summer at mag-ingat po tayong lahat.